So, dalawa yung sombrero ko sa talakayang ito. Una, bilang isang anthropologista. Pangalawa, bilang naging bahagi ng pagre-review ng environmental impact assessment ng Kaliwa Dam dahil ako ang nag-review sa social acceptance ng Kaliwa Dam para sa Environmental Management Bureau at DENR. So ang EIA Review Committee ay binubuo ng DENR na binubuo ng mga independenteng mga tao para magrekomenda sa DENR kung dapat bang aprobahan o hindi aprobahan ang ilang mga proyekto. At ang aking papel ay sa panglipunang bahagi ng proyekto. So wala akong kinalaman do sa mga technical tulad ng geological, sa flora and fauna, at iba pang mga usapin sa proyektong ito na mas masasagot pa ng iba nating mga tagapagsalita. Okay. So medyo binahagi na ni Skilty yung katangian ng Kaliwa Dam. Officially, tinatawag ito ng MWSS na siyang project proponent nito bilang New Centennial Water Source Project or Kaliwa Dam Project. Okay? So ito ay isang 60-meter high dam na merong 27.7 kilometers na tunnel sa ilalim ng lupa na magdadala ng tubig mula sa Quezon papunta sa Rizal. So sinasabi ng MWSS na ang benepisyo nito, madadagdagan ang source ng tubig, lalong-lalo na ng Metro Manila, ng 600 million na liters kada araw na karagdagan. Ang location ng dam ay sa Barangay Pagsangahan sa General Nakar at sa Barangay Magsaysay sa Infanta sa lalawigan ng Quezon. Ang funding source nito ay mula sa utang ng Pilipinas sa China at tinataya na 5 taon na gagawin ang proyekto na mag-e-end hanggang 2024. So narito, ito ay mula sa Environmental Impact Statement ng MWSS kung ganong kahaba ang tunnel. Alam ko medyo maliit yung ating mga nakasulat sa mapa, pero makikita ninyo yung kulay asul sa kanan, ito yung maiipong tubig o reservoir dahil sa pagtatayo ng dam. At ang reservoir at ang dam proper ay matatagpuan nga sa General Nakar at saka sa Infanta, Quezon. At sa ilalim ng mga bundok, sa ilalim ng lupa, tatagos ang tunnel na magdadala ng tubig na dadalhin hanggang sa Tanay at Teresa, Rizal. So, ganyang kalawak ang proyektong ito. So, ito ay bahagi rin ng Environmental Impact Statement na sinubmit ng MWSS sa DENR. Tinignan nila ano-ano bang mga pamayanan ang maaapektuhan dahil sa proyektong ito. So, ito ay nanggaling sa kanila, ayon sa kanila, sa lalawigan ng Rizal, ang maaapektuhan ay ang Tanay, lalong-lalo na ang mga barangay ng Daraitan, Kayumbay, San Andres at Sampaloc, ang Sitio Pantay, ang Buhangin Dalig, sa Teresa, Sampaloc, at iba pa. Dahil ito ay kinoconsider nila bilang direct impact areas o tuwirang maaapektuhan ng dam sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ginagawa ang EIS or Environmental Impact Statement para tignan ano kaya ang mga epekto na kung ito ay negatibo, paano maiiwasan ang mga negatibong epekto? At kung ito ay positibong epekto, paano pa mapapagyaman ang ganitong mga epekto? So makikita natin dito na sa Rizal, bahagi ng
ancestral domain ng mga dumagat at remontado ay maapektuhan. At ito rin ay isang protected area. Sa lalawigan naman ng Quezon, maapektuhan ang General Nakar at sa Infanta. Sa General Nakar, ang mga barangay ng Pagsangahan kung saan doon nga itatayo ang dam at reservoir at pati na rin yung pagsisimula ng diversion tunnel. Maapektuhan ang watershed area na bahagi na naman ng ancestral domain ng mga katutubo. Sa bayan mismo ng General Nakar, kung hindi maiwawasto, maaring magresulta ng pagbaha sa mismong kabayanan ng General Nakar. Sa bayan naman ng Infanta, bahagi rin ng dam, pati na ang spillway o yung tumatapong tubig, pati na yung intake, yung saan nakukolekta ang tubig, dito itatayo. At partikular na maapektuhan ang barangay ng Magsaysay. Ganun din sa bayan ng Infanta, posibleng magkaroon ng pagbaha kung hindi ito mapipigilan. Ano? Alam natin, ang Infanta ay madalas na mabalita tuwing may malalakas na bagyo na tumatama sa Eastern Luzon na nagtatangay ng mga troso at nagbabaha sa kabayanan. So, sino ba ang mga maaapektuhan ditong tao? Nabanggit naman ni Skelty na ang mga ordinaryong magsasaka, mangingisda, pero binibigyan ko ng special na atensyon ang mga katutubong Pilipino na narito. Dalawang grupo ng mga katutubo ang narito, ang mga dumagat at ang mga remontado. Gayunpaman, merong matagal ng panahon na pag-aasawahan ang mga dumagat at remontado. Kung kaya't yung iba ang sasabihin nila, kami ay dumagat remontado dahil may ninuno silang dumagat, may ninuno rin silang remontado. So makikita sa larawan ang dalawang nakapanayam ko na umiray dumagat mula sa General Nakar at Dingalan, Aurora dahil magkatabi lang yon, ano? So dalawang ancestral domain ang matatagpuan sa lugar na ito. Isa ay ang ancestral domain na merong titulo sa General Nakar at sa Dingalan at ang ikalawa ay nasa Tanay at Tanay Rizal at Santiago, Laguna. Dapat banggitin ko na ngayon na bagamat hindi naman direktang maaapektuhan ang Dingalan, Aurora at ang Santiago, Laguna, parte ito ng iisang ancestral domain ng mga katutubo. At sa proseso ng EIA review, hindi sila nakonsulta dahil sa pananaw ng DNR, hindi naman sila direktang maapektuhan. Sa aking pananaw, personal na opinion, dapat din silang nakonsulta dahil nagmamay-ari sila ng iisang teritoryo. Ngayon, bukod pa sa kalagayang ito na napakaraming mga pamayan ng mga dumagat at remontado, matatagpuan din sa lugar na ito ang ilang sagradong lugar ng mga katutubo na andyan na sa barangay Daraitan sa Tanay, ang Tinipak Falls, Tinipak Caves, ang mga libingan sa Mamara at ang Tinipak Spring kung saan sila nangunguha ng tubig na pang-inom. Makikita sa larawan ang Tinipak River, ano? Kaya nga Tinipak, parang biniyak ito, no? Napakagandang lugar at napakasagrado para sa mga katutubo. Ang Daraitan ang isa sa mga babahain ng dam na ito. Pangalawa, meron ding mga sagradong lugar sa mismong barangay Pagsangahan at barangay Magsaysay, ano? Narito ang mga libingan sa Makidata at sa Sitio Yukyok ng Magsaysay. Okay? So, nangangamba ang ating mga kapatid na katutubo na mga lugar na ito na sagrado sa kanila ay ilulubog ng tubig. Ang kanilang parallelism dito, sabi nila, papayag ba kayo na ilubog ang inyong mga simbahan? Ngayon, nagkaroon ng public participation process na pinasok ang MWSS
para makuha niya ang Environmental Compliance Certificate mula sa DENR, through the Environmental Management Bureau. Para sa credit ng MWSS, at alam ko may mga nakikinig sa kanila ngayon, nagkaroon ng serye ng mga konsultasyon. Nariyan ang public scoping meeting na ginanap noong August 10, 2018 sa Barangay Poblasyon ng General Nakar na dinaluhan ng humigit 200 katao mula hindi lang sa Quezon, kundi pati sa Laguna at Rizal. Ang public scoping meeting, pagtitipon ng mga tao kung saan itinataas ng mga tao ang kanilang mga pangamba at hinaing para maging parte ito ng pag-aaral na gagawin ng MWSS at kung paano matutugunan. Sa pagitan ng public scoping at ang nagginawang mga public hearing, sa pagkakaalam ko, meron ding mga information, education, and communication meetings na ginawa ang MWSS. Hindi ko na yun naisulat dahil hindi ko na na-monitor yung dami ng mga IEC meetings na yun. Pero yun ay add-on sa mga requirements ng DENR. So, nagkaroon ng 4 na public hearing tungkol sa proyektong ito at ang DENR ang nagsilbing hearing officer. Ginawa ang public hearing sa General Nakar noong August 24, 2019, sa Teresa Rizal noong August 27, 2019, sa Infanta Quezon noong August 28, 2019, at sa Tanay Rizal noong September 2, 2019. So yung larawan dito, ako yung nasa kanan, sa public hearing na ginawa sa General Nakar. Aaminin ko na yung mga public hearing sa Teresa, Infanta at sa Tanay, hindi ako nakadalo dahil sa conflict of schedule, pero naipaabot sa akin yung documentation ng hearing, kung kaya't natignan ko rin ang resulta ng mga hearing ngayon. So, ano ba ang mga inilahad na mga issue ng mga kapatid nating katutubo, at hindi lang mga katutubo, kundi pati iba pang stakeholders sa lugar, kabilang ng mismong LGU, kasi ang LGU ng Infanta isa sa mga nangunguna sa kumu-question sa proyektong ito. Nandiyan din ang iba pa na mga nasa miyembro ng civil society, at iba pang mga ahensya rin ng gobyerno tulad ng National Commission on Indigenous Peoples at iba pa. So, pinili ko na lang yung ilan sa aking palagay, pinakamalalaking issue na na-raise dito sa mga consultation meetings na ito. Ang unang-una ay pangamba ng pagbaha. Pangalawa, yun nga, mailubog ang sagradong lugar sa Tinipak. Pangatlo, binanggit na ito ni Skilty, pagpapalikas sa mga katutubo, tatanggalin sila sa dating mga teritoryo kung saan sila naandun. Impact nito sa turismo kasi ang Daraitan ay dinadayo din dati bago ang pandemic ng mga turista. Impact sa National Greening Program na ginagawa mismo rin ng DENR. Impact sa mga livelihood projects kasi marami sa mga dumagat sila ay mangangaso, mangangalap or hunters, So nangangaso sila ng mga baboy damo sa mga lugar na yan, ng mga ilang ibon. So paano na kung sila ay mapapalikas dito? Epekto sa mga halaman at hayop sa lugar, hindi kaya sila maiistorbo. At ang pangamba ng posibleng paglindol. At kung sakasakaling hindi matibay ang dam, baka ito bumitak at saka magresulta sa pagbaha at disaster. So ilan to sa mga issue na inilahad ng taong bayan sa mga apektadong lugar. Sa bawat issue na ito, may kasagutan naman ang MWSS. Tinitiyak nila na hindi yan nangyayari o kaya iingatan namin ang mga bagay na ito. So, pumunta na tayo sa ano yung aking naging evaluasyon. Siyempre, marami akong, dahil ang EIA process ay 3 mga pagpupulong, first review, second review, at third review.
Sa bawat review ay nagbibigay kaming mga reviewers ng aming mga katanungan para masagot ng MWSS, at kung kami nakontento, maaari naming i-endorso ang mga proyekto. So marami akong nailahad ng mga katanungan noon, tulad ng bakit mga Chino ang mga manggagawa sa lugar na ito, dahil lang sa pinopondohan ito ng China. Bakit ang mga empleyado ay mga Chino rin, at hindi mga Pilipino? Ang sagot ng MWSS dyan, may mga bagay na technical na tanging mga Chino lamang ang makakagawa. Pero ito ang aking pinakapinal na evaluasyon. Sinasabi ko, alam ko maliit ang sulat, basahin ko na lang yung una. Sa aking pagkakaalam, merong Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ADS-DPP ang mga dumagat at remontado sa lugar na ito. At ayon sa ADS-DPP na ito, basahin ko, ang pagtatayo ng mga dambuhalang dam sa loob ng lupaing ninuno ay hindi pinapahintulutan. Ang ADS-DPP na ito ay ginawa noon pa. So, ang layunin ng ADS-DPP, kung magkakaroon ng proyekto sa aming lugar, sana tumugon sa mga ganitong kondisyon. Pero ito ay isang dambuhalang dam. Pangalawa, binabanggit sa report ng MWSS na nakuha raw nila ang pahintulot ng mga katutubo o ang free and prior informed consent. Hindi ako naniniwala ron. Ang aking report ay ginawa ko noong Oktubre 7, 2019. Ito yung final review. So kung mayroong mga nangyari pa pagkatapos noon, ito ay lampas na sa review process. Bakit ko sinasabing hindi nakuha ang pahintulot? Kasi sa mismong kapasyahan ng ilang pamayanan ng mga dumagat at remontado sa Kaksaan, Gemot at Kasapian, sinasabi nila, hindi kami pumapayag sa proyektong New Centennial Water Source Kaliwa Dam. Sa pahayag ng Dinigman, Malatungian, Maligayan, Maksa, Masanga, Panangatan at Tamala, mga pamayanan ng dumagat remontado rin, sinasabi rin nila, naging kapasyahan ang hindi pagpayag sa proyektong Centennial Water Source Kaliwa Dam Project. Sa mga pamayanan ng Mandarake, Mataping, Dadyangaw, Singawan, Pulang Lupa, Dinigman, Lapdok, Matawi at Mactang, sinasabi ayaw namin sa proyekto. So ang lahat na ito ay nangangahulugan ng hindi pagsang-ayon. Bagamat ang sinasabi ng MWSS, pwede namang ituloy pa ang pagkumbinse sa mga katutubo. Hindi kinakailangang makuha na kaagad ang kanilang pagsang-ayon. Pero ako bilang social impact reviewer, kinakailangan kong ma-assess kung pumapayag ba o hindi ang mga stakeholders sa lugar na ito. At sa aking palagay nga, hindi nila nakamit yon. Panghuli, nakadalo ako sa public hearing sa General Nakar at nagkaroon ng pag-walk-out ng mga nagsipagdalo, lalong-lalo na ng mga miyembro nating katutubo sa public hearing na ito. Kung kaya't para sa aking palagay, ang public hearing na yon ay null and void. So batay dito, hindi ko inendorso ang proyekto. Gayunpaman, itong proyektong ito ay inaprubahan pa rin ng DNR. Kinikilala ko na kami ay recommendatory lang naman, pero nagbigay ng Environmental Compliance Certificate ang DNR sa MWSS noong October 23, 2019, pero may mga kondisyon. Kinakailangan pa rin daw makakuha ang MWSS ng permit sa NCIP, National Historical Commission, MWRB at iba pang ahensya ng gobyerno. Kinakailangan din mag-submit ang MWSS ng Indigenous Peoples Development Plan
at magkaroon ng Memorandum of Agreement sa mga LGU sa mga lugar na ito at magkaroon din ng reforestation at carbon sink programs. So ang ginawa ko ngayon ay ang paglalahad ng mga naganap sa EIA review process, lalong-lalo na sa aspeto ng panlipunan. So dito ko tatapusin at maraming salamat. Kung may mga katanungan later, pwede ninyong i-chat. Pwede rin kayong mag-email sa akin sa ntcastro1@up.edu.ph. Maraming salamat.